Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Barangay Wawa dito sa Taguig City kung saan kahapon nga po natagpuan ng dalawang bata na nawawala noong pang March 27 sa loob ng isang lumang nakaparadang kotse sa isang pribadong parking lot dito. At sa kasamang palad nga po ay naagnas na ang labi ng mga batang ito na matagal na pong pinaghahanap, hindi lang po ng kanilang mga magulang, kundi kanilang mga kapitbahay na rin dito po sa Barangay Wawa. At sa inisyal na teorya o investigasyon ng mga otoridad ay tila naglalaro nga ang mga batang ito at natrap dito sa loob ng kotse at hindi na po nakalabas pa mula nung mga panahong yon. Sa inisyal na resulta ng autopsya, lumalabas na severe dehydration ang inabot po ng mga batang ito dahilan upang sila ay masawit. Kahapon nga po ay na-recover ng mga otoridad ang kanilang mga labi matapos na ipalinis nung may-ari ng mga sasakyan at nung mismong parking area yung pong kanyang sasakyan na nangangamoy na unang inakala po ay may patay na hayop sa loob. Ito pong nasa bandang kaliwa ko po ang burol ng 4 na taong gulang na bata na si James Franco Naraga. At mula po dito ay di kalayuan yung burol naman po ng kanyang kalaro na si Dana Buenaflor. At mamaya po ay makakausap po natin yung kanilang mga magulang na naririto po sa ngayon. At ngayon nga po ay naririto sa lugar na ito yung burol sa bahay po ng kanyang tiyahin, yung labi po ni James Naraga na natagpuan po sa loob ng isang itim na Mercedes-Benz kahapon dito sa Barangay Wawa, Taguig. At katunayan nga po ay bagamat na-recover na po yung labi ng mga batang ito ay ayon po kay Chief Superintendent Jose Villacorte ay kinordon pa rin nila area para sa karagdagan o kabuang investigasyon na kinakailangan nilang tapusin upang ma-rule out kung meron man o wala ang tinatawag po na foul play. Bagamat sa initial nga po na investigasyon ay tila na kulong o na-trap yung mga bata sa kotse na naka-child lock at hindi na po sila nakalabas mula ng mga panahong yon. Samantala sa puntong ito po ay makakausap po natin si Ginoong Lauro Naraga at mga magulang po sila ni James at si Ma'am Ethel Beltran. At magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Opo, at sa ngayon po, yung po bang investigasyon ng mga pulis ay pina-follow up nyo pa o kontento na po kayo dun sa initial na findings po nila? Kung ako tatanungin, hindi po kami kontento eh. Dahil sa reaksyon ng anak ko, nakita ko parang hirap na hirap eh. Talagang papalo up namin ay papalo up. Opo. Hanggat wala pa kaming na ebidensya. Opo. Hanggang ngayon, nilalakad pa rin inaayos pa rin ng NBI yung pagano ng anak ko. Opo, para sa inyo hindi po sapat yung findings kahit sinabi nila na parang sobrang na-dehydrate yung mga bata. Pwede rin naman po mangyaring dehydrate, di ba? Pero hindi po natin, kasi hindi pa naman closure na... Kung paano sila napunta Opo, doon. kasi ano eh, yung katawan nila wala. Kumbaga wala nang lisaw na. Buto na lang at saka balat. Kumbaga yung balat niya nakadikit na sa katawan. Opo. Sabi nung doktor ng mga soko, nung inotopsiyan, lahat ng mga fingerprints sa mga sasakyan, sa daliri ng mga bata, hindi na nagtugma, halos barado na eh. Tapos wala na nga, kaya nga hindi nagtugma. Wala na nga. Kasi wala nang balat. Tapos wala nang balat yung mga naman, sinilip din nila, hindi rin dahil wala na. Angatin mong gano'n, nalalaglag na. Opo. Pag itsura ng So picture para ng bata, sa inyo po, ang malaking palaisipan ay kung paano po napunta yung dalawang bata at paano nakulong po doon. Ayun po ang palaisipan sa amin. Opo. Hindi, miski kami mag-asawa, hindi pumasok hindi sumagi sa utak namin na naandun ng bata. Nandito lang. Dahil kasi naghahanap din kami, sinisilip din ng mga ibang bata yan. Opo. Kung sinasabi nilang nakaawang ang pinto, ay wala namang nangyayari amoy, yung ganon. At ang layo din ang pinaganapan nyo. Baguio, Opo, ang layo Pangasinan, po. Mindoro, Bicol, kung saan-saan. Ano? Opo, kung saan-saan. Tapos, kung hindi lang po dahil dun sa tatlo na maglilinis, dun sa, sa lugar na yon hindi namin makikita yung dalawang bata. Para po sa inyo, ano po yung pinaka matatandaan nyo na bagay nitong si James na
kumbaga, yung pagiging malambing po ba siya sa inyo bilang magulang? Opo, malambing po si James. Sobrang lambing. Makulit, kukulitin ka talaga. Isa pang lalambing niya. Talagang maano. Nung nabubuhay siya, naikukwento ba niya kung anong plano niya, kung makakapag-aral siya, Hindi. makatapos? Ang Ganun ba kayong kwento? lagi kong tinatanong sa kanya, kasi mag-aapat na siya, pinareserve na namin siya sa daycare, papasukan niya. Talagang ibibili, pag sweldo ko, ibibili ko na ng bag, gusto niya nga, ibili na. Tsaka araw ng magpipinsan, swimming, taon naman na nawala ang anak ko. Parang may paywatig ba na hindi namin maintindihan? Si James ba at si Dane talagang matagal na maglaro? Parang mag-best maglalaro friends po sila? talaga. At Hindi nung araw na nawala sila, taguan yung laro nila. Ganun ba? Tama? Hindi naman po kasi last po nakita ng magulang, naglalaro dun sa may may barangay. Magkasama silang dalawa. Tsaka hindi mo naman maisip mapupunta sila doon kasi nung hinanap namin sila, papunta doon sa ibang way, hindi doon sa So sa ngayon po, yun nga po, mas malalim pa na investigasyon yung Oo nga po. inaasahan ninyo. Opo, sana po maano na kung yung kumbaga yung resulta inaasahan namin. Opo. Kasi doon lang kami umaano rin na kung paano nangyari sa bata. Opo. Kasi nakakaawa yung dalawang bata, sa sinapit ng dalawang bata, hindi mo naman akalaan paano makakapasok sa sasakyan yung kung abandonado na yung sasakyan na yun. Sinabi ng may-ari, naka-padlock ng araw yun, hindi na rin mabubuksan yun dahil nga nakarambaha dito nung Indoy, di ba? Binangaraw. Tapos sabihin naka-padlock, tapos sasabihin, ba't paano nakapasok ang mga bata doon? Tapos nung binuksan nung tinawag yung may-ari, hindi yung may-ari nagbukas eh. Yung pinsan ng kapitan, si Karomi. Ang dali-dali naman nabuksan yung pinto. Opo. Oh. Sa maitanong ko na rin lang din po, sa ngayon po, ano po ba yung naglalaro sa isip nyo o ano yung pumapasok sa isip nyo kung paano napunta itong mga batang ito, yung anak ninyo doon sa loob ng kotse na nais nyo matumbok ng pulis? Sa ngayon, mahirap pong magsalita ng ganyan. Pero ang gusto ko lang, matapos muna itong investigation nito. Opo. Yan lang. Pero mahirap mag-point. Mahirap. Na kasi dalawa kasi ang pumapasok sa isip namin eh. Yung bata makulong doon. Sabihin na natin, sige, kung nakulong, tanggapin namin. Kaso paano sila nakapasok o paano sila nakulong? Yung nakadiscover doon, kumbaga naka-open naka-uwang yung kung sila nakapasok, kaya nila lumabas kasi bukas yung pinto eh. Diba? O paano sila nakulong doon? At saka kung yun, namatay, nakulong doon, serado yung pinto. Hindi siya bukas. At mangangamoy siya. Marami kasing bahay doon, marami ring Dahil taong dikit-dikit lang dumadaan. naman yung mga bahay, Kasi nung no? araw na Tama. nawala yun, hinanap yun eh. Makikita yung dalawa na kung sabihin nakulong siya doon sa sakyan, mag-aano yun? Sisigaw. O sisigaw yun. Nakabulong Sabi kotse. makikita mo kasi kahit eto ka, ayun yung tanaw mo, makikita mo yung kung sino yung tao doon. Opo. Sa ngayon po, meron na hubang petsa kung kailan po libing ni James. Sa Saturday po, Magkasabay din po umaga. sila. Hindi po, kasi Biyernes po Friday. siya. Tapos Sabado po sa amin. Nakikiramay po kami sa inyo at sana po ay magkaroon nga po ng linaw itong investigasyon. Maraming pong salamat sa inyong panahon. Maraming salamat Sina Lauro Naraga at Ethel Beltran, sila po yung mga magulang nito pong si James, 4 na taong gulang na natagpo ang naagnas na sa loob ng isang lumang kotse dito po sa isang pribadong parking lot. Dito rin po mismo sa kanilang barangay, sa kabila po ng ilang buwan na paghanap. At yung nga pong bahay na ito ay di kalayuan. Ito naman pong bahay mismo nung kanyang kalaro na si Dane Buenaflor. At katunayan, yung burol ho, mula dito ay halos ilang hakbang lang po. Pupuntahan natin yung bahay ngayon dito sa isang eskinita dito sa may Guerrero Street. Sundin po natin na makausap yung pong mismong isa sa mga magulang nito pong si Dane Buenaflor. At itong limang laro na talaga magkalaro to si James at si Dane at sa kasamang palad habang sila ay naglalaro ay dito sa ng
sasakyan. At ito na po yung bahay, no? Malapit lang, halos may 30 hakbang lang, 50 hakbang mula sa bahay nila James. Ay ito pong bahay naman nila Dane na burol po. Tatlong taong gulang naman po itong batang ito at nakulong din po doon sa loob ng itim na kotse. Makakausap po natin ang magulang naman, si Ma'am Annalyn. Si Ma'am Annalyn, ang nanay po ni Dane. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. At una po, nakikiramay po kami sa pangyayari pong ito. Okay. Ma'am, matanong ko lang, yung investigasyon, may initial na resulta na inilabas, severe dehydration, tingin ng police. Kayo po ba'y kontento dito sa investigasyon o resulta ng investigasyon na ginagawa o gusto nyo pa ng mas malalim pa na Opo. investigation? Yun ang lumabas sa autopsy. Kaya naniniwala naman po ako doon. Dahil alam ko hindi naman madadaya yan, di ba? Opo. Hindi ko alam, sir, Opo. sasabihin. Opo, okay lang po Wala yun. Naintindihan po namin, ma'am. Pero sa ngayon po, yung pong, yung naghanap din kayo eh. Matagal din kayo naghanap. Wala ho bang kahit papano nakapag-timbre na maaaring nasa... Saka wala nagparamdam sa akin, sir, eh. Kasi magpaparamdam yan, di ba? Walang ganun. Tapos, kung saan ako nakarating akong Baguio, Mindoro, hindi ako marunong lumangoy, pero tinawid ko yung dagat para hanapin yung anak ko. Tapos, dyan ko lang pala makikita. Malapit lang pala. Pero sigurado, naghanap din ho kayo dito sa area na to. Dito unang-una kong hinanap. Lahat ng sinabi nung isang magulang, kasi ako palang unang naghanap eh. Lahat ng sinabi, pinuntahan ko. Pati yung areang yun, napuntahan ko rin yun. Nung una, wala, ano po? Opo, wala. Kasi dapat magagaganon yung mga bata, di ba? Mag-iingay, gagawa ng paraan. Wala. Sana narinig ko yun. Lalo na makikita ko sa labas nun, di ba? Kasi dumaan ako doon, makikita ko sa labas nun. Wala pong ganun eh. Si Dane ho ba'y pang ilan po ang mga anak po ninyo? 3 po. Bunso ko po, nag-iisang lalaki ko. Opo. Tapos magba-birthday pa siya nung nawala siya. Kasi March 27 29. siya nawala. Tapos 31 siya magba-birthday. Para sa inyo po, ma'am, ano po yung di nyo makakalimutang bagay? Yung bago siya namatay, nagbukas pa yan ng soft drink sa tindahan ko, 2. Sabi niya, Mama, ito sa'yo. Ito akin. Sabi ko, ba't mo pa binuksan? Sabi ko, gano'n. Binuksan na nga kita. Basta ito sa'yo. Sabi niya gano'n. Tapos, yun, ininom ko na rin yung Sprite. Sprite pa yun, yung binigay niya soft drink sa akin. Yung pagiging sweet niya, bago matulog, Mama, love kita. Tapos kikisan niya ako. Yun. Susubukan ko yan ng pagkain. Dumedede pa yan, hindi makakatanig ng walang dede. Ang dami kong mamimiss. Pagiging bipo. Kada mahilig sa picture yan eh. Post siya ng post, gano'n siya ng gano'n. Yun. Mamimiss ko talaga siya ng sobra. Hindi ko na makikita. Sa habang buhay at picture na lang makikita ko. Ang sakit. Pero nagpapasalamat ako nakita yung anak ko kaso nakita, patay na. Sa ngayon po ba, ma'am, meron pa po kayong panawagan sa mga otoridad para mas mapalalim po yung investigasyon o kontento na po kayo na nahanap siya at ito na po yung resulta? Nag-iimbestiga pa rin po yung mga otoridad. Kaya nagpapasalamat din po ako kasi hindi nila pinapabayaan yung kaso. Yun po. Yun lang masasabi ko, sir. Opo, maraming salamat po, ma'am, at nakikiramay po kami. Opo. Salamat po. Si Ma'am
Annalyn Buenaflor, siya po yung nanay nitong si Dane, 3 taong gulang na ngayon po ay nakaburol at matapos nga pong matagpuan, makalipas po ang may 4 na buwang paghanap, nakabot po sila ng iba't ibang lugar sa Luzon, hindi lang po sa Metro Manila kundi sa Kalakhang, Luzon, pero sa naririto lang po pala, dito malapit mismo sa kanilang lugar, ito pong mga batang ito na sina James at Dane na natagpo ang 10 na lamang po kahapon.